So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, matagal-tagal din tayo nawala, no? Nagbakasyon tayo para pumunta tayo ng Mindanao, Bukidnon, tapos Camiguin, and then Cagayan. Yeah. So, bago natin simulan, Boss Balita TV. So, meron ito pamagat na kulong si Joel at Jinggoy. PBBM ginulat, Senado aarestuhin na sa Senado, nayanig ang Senado. So, ito na yun Ito na yung parang kinasuhan yung dalawang solid DDS senators, ano? So, tingnan natin to kasi mainit-init talaga to. And iniiyakan to ng kabila right now. Like, you know. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, kulong si Joel at Jinggoy. PBBM ginulat, Senado. Aarestuhin na sa Senado, nayanig ang Senado. So, Boss Balita TV, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno. Kaya natin sabihin ko sa pulis, takipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila, ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. Do you want to... Naniniwala ako dyan na kaya ni PBBM na iutos agad-agad yan. Kasi nangyari nga yan yung kay FPRRD, di ba? Pero syempre yung admin kasi na to, since dito sa Pilipinas gagawin yan, need niyang maging maingat, di ba? Yung sa dahig kasi, yung issue ng FPRRD, kahit na anong ngaw-ngaw yung gawin nila, hindi na nila maibabalik si FPRRD dito kasi yung ICC na mismo yung may hawak. Unlike kasi dito, yung dalawang senador na to, kung bigla-bigla na lang silang datakipin ng admin or ng gobyernong to, pwede silang mag-response doon, di ba? Na parang yung admin pa yung mapapasama. So, kita nyo naman yun, di ba? Yung sa impeachment ni VP Sara. Na sobrang linaw na sana yung impeachment na yun. Pero dun siya dinali sa 1-year bar rule, di ba? So, yun yung isa sa iniiwasan ng admin. Kaya, yung iba dyan, sobrang atat na dapat may makulong na agad. So, I think, intay-intay lang talaga tayo, ano? Tsaka, doon na lang natin husgahan yung admin na to kung may mapakulong ba talaga sila or wala. So, tuloy. Get it done quickly or do you want to get it done right? Tama. Nakakagulat na balita. Grabe, si PBBM nag-warning na. Kulong si Villanueva at Jinggoy aarestuhin na sa Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, alam na daw ni PBBM kung sino nagnakaw sa flood control. Ipa-aaresto na sila sa pulis. Babawiin na lahat ng ninakaw nilang pera. Pagbabayarin na sila ng gobyerno. Grabe, si PBBM nag-warning na. Kulong si Villanueva at Jinggoy aarestuhin na sa Senado. Tara, panoorin natin. How satisfied are you with the performance of the ICI, and do you think we need the Independent People's Commission under the Senate Bill 15 proposed by, I think it was Senator Tito Soto? All right. We have to remind people that we have now moved from the political arena to the legal one. And the legal arena has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila, ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, tama. Basta-basta lang tayo. Diba? Sila pa yung mapapahamak. Tsaka, bakit naman gagawin ni PBBM yun? Diba? Na parang magagaya sa kung ano yung ginagawa ng government dati sa kanila. Diba? Like, basta-basta na lang kinuha yung ibang ari-arian nila. Diba? Without due process. Kita nyo naman yung iba, nabawi pa nila. Kasi, mali yung gobyerno doon. So ngayon, kung gagawin ni PBBM yun, diba? Tapos mabutasyan siya ng kalaban, eh siya pa yung lalabas na masama. Baka siya pa yung ma-impeach. Diba? Which is, yun yung gusto ng mga DDS na hindi ibinibigay ng admin. Diba? Parang sinasabi lang nila na ipakulong mo na yan, pero kinakabahan na. Diba? Yung ibang mga kasama nila dyan kasi sila yung top 1 na ikukulong dyan eh. Diba? Parang nire-reverse psychology lang nila ba? Nagsasabi, hindi maganda ebidensya. Basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Tama. Technicality. Nagka-technicality. Can you imagine? These people who have stolen billions from the government and from the people. Tama. Nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya.
Tama. That would be much worse result. Di ba? So, Parang lesson learned na nga siya dun sa impeachment ni VP Sara. Nasa liig na sana yun eh. Hawak na sana sa liig yun eh. Pero nakawala. Dinali lang nung isang parang ni-rush. Di ba? Or yun nga, yung 1-year battle. Di ba? So sad. So sad nakawala si VP Sara sa part na yun. So sana dito sa dalawang mokungs na to, kung involved man to, diba? Sana hindi na to makawala. Yan lang naman. due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin. And you're going to charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. So, tama. Kaya nga natanggal si Tory, di ba? Pinag-initan about yan. I mean, part yan sa reason kung bakit natanggal si Tory. Di ba? it's what is more important that we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. There's no conviction yet. And the court, marami pang, what is the process? Pagka binigyan yung may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, maakwit yun. Tama. Pero tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, yung mga witness, yung ating mga resource persons, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc. etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung informasyon na yun, para gawing ebidensya. Pero ako lang hindi kasi ako naniniwala sa part para na mahirap hanapan ng ebidensya kasi yung ebidensya talaga nandyan na eh. Diba? Nandyan na yung mga ebidensya. Like, kitang-kita yung mga proyekto, diba? Yung sa flood control na yan. Sobrang visible niya. Sobrang kitang-kita. So, yun nga. Ewan ko lang kung bakit hindi pa siya totally, talaga, in action na Hindi din natin alam kung ano yung main reason. Pero parang yun kasi, I mean, doon humuhugot yung taong bayan na bakit wala pang napakulong. Kasi yun nga, sa sobrang hinaba-haba ng investigasyon, naglilitawan yung mga ebidensya. Like, tinuturo na si Poncio Pilato, diba? Tinuturo na si Juan, tinuturo na si Pedro. Sila talaga yung tinuturo. Kaya yung taong bayan, doon sila parang naatatba na bakit sobrang bagal ng investigasyon. Ngayong nandyan naman na yung mga ebidensya. Diba? Tapos kapag mahirap yan, sobrang dali lang hatulan yan. Diba? Non-bailable pa yan. Something like that. Pero itong mga kumag na to kasi, nakakapaglakad-lakad pa. Diba? Nakakapaglanghap pa ng sariwang hangin. Nakakapag-aircon pa. So I think yan lang naman talaga yung pinaka-concern ng taong bayan kung bakit nila nasambit yung word na bakit wala pang napapakulong or ikulong na yan. Kasi yun nga, mga ilang weeks na ba or month na iniimbestigahan to. Diba? Tsaka yun nga naman ang ko lang sa inyo, saka na lang natin husgahan yung admin kung talaga, hindi talaga to napakulong tong mga to kahit na malinaw yung ebidensya. Pero sa ngayon, hayaan na lang muna natin sila nagawin nila yung trabaho nila. Kasi yun nga, siguro nadala na lang din sila doon sa issue kay FPRD. Diba? Baka magaya sila kay Tory na pag-iinitan ng kabila. Kasi dahil lang sa mga hakbang na ganyan. So I think good move pa rin naman yun ng admin. So comment na lang kayo sa baba kung mag-agree kayo or hindi. Tuloy. Para madala sa kung saan man, sa Sandigan, sa Ombudsman, ito na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. And magbabayad, so they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's
So, comment kayo sa baba. Ako pa doon ako sa done it right. Di ba? Pero since ganyan nga, pinapapili tayo ng admin kung done quickly or done right. Tapos yun nga, sobrang linaw, di ba? I think confident naman si Mr. President na meron nga mga Kurakski dyan sa government. Sana talaga para mapanindigan niya to hanggang dulo, like bago matapos yung term niya, or baka nga bago matapos yung 2025 or first quarter of 2026. Sana matapos na agad to para yun nga, makita natin kung sino talaga yung mga Kurakutski, I mean, ma-expose talaga sila. Though may mga hint na tayo kasi yun nga, sobrang lantara na yung mga ebidensya nagsisilabasan. Pero sana mapanagot talaga. Yan lang naman Yan lang naman talaga yung kinakaano ko dito. Kasi kapag ito talaga, 'di ba? Mapanagot, sobrang solid nun par. 'Di ba? Sobrang laking tulong nun sa admin. Like legit talaga yan. Choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Ang sagot naman ng mga abogado sa atin is that, may kasabihan sa kanila, the law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Siguro, suggestion ko lang, kala mo naman kung sino magsasuggest, di ba? Since usaping national naman to, di ba? Like national budget or national money, Philippine money yung usapan, Philippine government money yung usapan. Why not i-prioritize talaga to? Di ba? Na yung mga court talaga, pagpukusan talaga nila to. Like, hindi na yung parang scheduled ng hearing na parang every 2 weeks, something like that. Kasi sobrang tagal nun. Dapat every other day, may hearing, di ba? Dapat ganyan. Tapos, bigyan ng maraming tao na tutulong sa investigasyon na yan para matapos talaga. Di ba? Kayo, do you think agree kayo dyan para lang mapadali? Total, sa side ng mga DDS, sa side ng mga loyalists, sa side ng mga kakaming, yan lang naman talaga yung hinahanap nila Yung makulong agad, di ba? Yung mga involved dito. So, why not ganyan na lang? Di ba? Bigyan ng i-prioritize talaga sa mga courts. Sasabihin nila slowly yung law natin. Hindi naman talaga ako naniniwala na yung pagka-slow ng justice natin is about sa sa totally investigation talaga kundi parang yun nga, parang scheduled kasi yung mga hearings nila is parang every 2 weeks, every month, something like that pa. So ayan ko kung bakit ganyan. Pero kung pwede, di ba? Itong sa usaping pangungurakot ng kaban ng bayan, why not every other day? Kung napagod yung isang judge or yung prosecutor, hindi may reliever siya, something like that. Diba? Para lang mapabilis talaga siya. Tapos bigyan ng napakaraming tao na mag-handle dyan. Lang, suggest lang naman. Di ko din naman alam kung possible yun or hindi. Or pantanga yun ang suggestion. Pero why not? Kasi, yun nga, aminado na tayo na sobrang bagal talaga ng justice system natin dito, especially yung mga mga mahihirap, 'di ba? So kung yung issue ng corruption na yan, ihahanay natin yan or ile-level natin yan dun sa mga crimes na mga simple crimes or hindi siya simple crimes Parang lang siya, hindi siya gaanong impactful sa buong bansa na crime, 'di ba? Sana isingit na lang yun ba? Yung sa national problem talaga. I think maganda yun Di ba? Just a quick follow-up. What do you think of the plans of ICI? The wheels of justice grind slowly, but they grind very well. Yeah. So what do you think of the plan of ICI to live stream their investigation? How will it affect the credibility of the process? I don't think it has an effect on the credibility of the process. I think it's a practical matter, really. Because if the problem that the ICI has right now when it comes to the issue of live streaming and other issues is hindi pa nabubuo yung kanilang rules. So they still have to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. Will live streaming help? Will it not? So
we just have to wait for the ICI to make that decision for themselves. I have an opinion, of course, but talagang ang gusto kong makita ng tao, hindi ako nakikialam ng the executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want, to hire the people that they want, and yung mga substantial matters ay nasa sa kanila yon. Kaya talagang rinirespeto namin yung unang I, Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure, we are making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Thank you, Mr. President. We just want to remember. Tapos I think mas needed pa rin siyang i-monitor kasi baka nilapitan na yan ng kalaban nyari. Baka may mga usap-usap na nangyayari dyan. So wala din. So dapat may monitor pa rin yan. I think yung executive, 'di ba? Dapat makialam pa rin sila or hindi siya makialam. Parang bantayan talaga nila kasi baka pasukin ng anay eh. So mababaliwala din. Especially like that. What if mapatagal yung investigasyon? Magugulat na lang tayo. Impeachment ni Bibi Sara. Sobrang lakas na sana. Tapos biglang, uy, anong nangyari doon? Anak ng tokwa. Biglang humina hanggang sa nawala. So sana itong sa flood control na to. Kasi yun lang naman talaga yung kinakatakot ng taong bayan eh. Diba? Yung magaya, yung issue na to sa kay Bibi Sara na impeachment na malulusutan lang ba? So sad. Members of the media that will be asking one question and will be allowed one follow-up question each. So for the first question, Mr. President, we have Marie Somali from PNA News. Good afternoon, Mr. Hi, good President. Mr. President, you made a strong statement in front of world leaders, including the Chinese Premier Li Qiang, condemning the plan to declare Bajo de Masinloc a nature reserve. How did the Chinese Premier react to your remarks? And was there any consensus or collective response among the leaders as to how to deal with these kinds of actions, which clearly violate international law in the South China Sea? I would disagree. I did not make a strong statement. I just laid out the facts, and that is what we do. I try always to just explain to everyone what is happening, and that this is the situation the Philippines. Never mind anyone else. This is the situation the Philippines finds itself in. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan niyo kami. So, and what was it? Well, the premier during his time to speak, just said that this is, as far as China is concerned, is within their local law and international law. Of course, we dispute that. Natawa lang ako doon sa pantangang panawagan ni Barsaga para na i-abolish yung Philippine Coast Guard. Like para para easy access na lang yung China sa teritoryo ng Pilipinas. Grabe, di din talaga halata para na sobrang mahal na mahal nyo yung China. But that's essentially how that diplomatic process works. And also, I would like to, or we would like to get your reaction, Mr. President, with regards to what the Prime Minister Ibrahim made, the statement that he made at the East Asia Summit, when he said that, as with all other issues, including the South China Sea issue, they should be resolved within the ASEAN and with its ASEAN partners in the region, warning that outside interference could just make things more tense. How does the Philippines view this, Paul, and how does the ASEAN collectively interpret it? Is this seen as a veiled attempt to exclude other key players like US or its allies with regards to these kinds of regional discussions? I fully agree with Prime Minister Anwar. The lead agency should be ASEAN. Now, of course, it is a bilateral issue between the Philippines and the People's Republic, but still, that does not preclude the involvement of ASEAN. And considering that ASEAN has as its members many countries that are involved in trade with China, that are politically aligned even with China. So that makes it a stronger base, because you're not just depending on a single ideology or argument or principle. And we can hear from all the other countries, and that makes it different. That makes it stronger, and that makes it more likely for us to be able to find a way forward, so that we can hopefully resolve the issues, but failing that, at least finding a way to manage the tensions that we see rise and fall with just some level of modus vivendi for all involved. And that is why after I spoke about Bajo de Masinloc and about the nature reserve, I also spoke about what are the possibilities, how we can resolve or how can we work around such issues. And I continue to find ways to redefine our relations with China. So, maraming maraming thank you talaga sa
sa effort ng president natin about yan sa West Philippines, ano, kahit na yun nga parang hindi din siya mas tatawag na nahahati tayo eh. Parang ano ba, parang 80% yung mga kababayan natin na gustong ipaglaban yung sovereignty ng Pilipinas, tapos 20% ng mga DDS na mahal yung China, no? Kasi yun nga, yun yung sinusuportahan nila. So kaya sobrang nakakalungkot lang din na yung kung Kiko pa mismo yung nanawagan. Isipin nyo, congressman ng Pilipinas yun, para House of Representative, diba? Tapos nananawagan na i-abolish yung Philippine Coast Guard dahil daw yung Philippine Coast Guard daw yung nagbabadya ng parang World War III or whatsoever. Pero kung isipin mo naman, para wala naman silang sinasabi kung ano yung gagawin na matigil yung pinagagawa ng China. Hindi din nila masabi-sabi na ibigay na lang sa China yung Baho de Masinloc or yung teritoryo na inaagaw ng China. Diba? Hindi nila sinasabi yung ganon. So kung hindi nila sasabihin yung mga word na yun, dapat ipaglaban natin yun kasi atin yun eh. Diba? Kung hahayaan natin sila, baka darating yung araw, yung Malaysia biglang gagayahin yung China. Diba? Doon sa baba, sa bata yun. Correct me if I'm wrong. Sa baba. Diba? So baka dito sa kabila naman, meron ding ibang bansa na mang-aagaw na naman ng teritoryo. Kasi isang ano din kasi yan pare, parang showing of weakness ganun kapag papayagan na lang natin yung ibang bansa, especially yung China. Kapag papayagan natin na ibigay sa kanila, which is sobrang obvious naman na napanalunan natin yan doon sa arbitral, di ba? So di talaga pwedeng gawin na na pabayaan yung China. Tsaka yun nga, sabi ko na sa inyo dati nung nagre-react pa tayo sa issue ng West Philippine Sea. Hindi naman basta-basta makikipag-war na lang yung China eh. Especially ngayon, alam nila na meron nga tayong yun nga, naipanalungan natin. So in short, hesitant din yung China sa atin dahil dun sa pagkapanalo natin. So parang ginagawa nila ngayon, parang trigger lang ba? So yan yung iniiwasan ng gobyerno natin na matrigger. No? So about naman dun sa sa mga flood controllers na mga politician. So kita nyo naman yan, in-explain dito na mahal na Pangulo natin na done quick or done it right. So for me, doon na lang tayo sa done it right kasi nadala na tayo doon sa impeachment ni VP Sara na nasayang lang din. Kasi parang, hindi naman siya minadali pero yun nga, parang nakitaan siya ng butas ba? Kasi, yun nga, sobrang nasayang nga yung sobrang nasayang nga yung mga solid evidence dun eh. Diba? Natabunan lang siya nung 1-year bar rule daw na nalapag. So, sobrang nakakalungkot yung part na yon. So, ito kasing issue ni Senator Jinggoy Estrada or Villanueva. If ever totoo yung mga allegations sa kanila, tapos yun nga minadali, hindi pa totally compiled yung mga evidence. Pwede kasi nilang ibalik yan sa gobyerno eh. Kayo, bintang-bintang kayo, wala pa kayong ebidensya, hindi nyo pa nalikom. Sige, sabihin natin na totoo. Diba? Na kinurakot nga namin yan. Pero mabubutasan kayo dito sa side na to na parang dinadaan nyo sa kamay nyo yung batas, hindi nyo sinusunod yung due process. Yun nga, medyo nakakalungkot talaga dito sa bansa natin kasi yun nga, yung due process natin sobrang bagal. Ewan ko kung pwede yun, di ba, yung suggestion natin na pantanga, di ba, na why not i-prioritize talaga to, di ba, i-prioritize. Like, talaga, i-accelerate talaga yung investigation. I think kaya namang tapusin ng 1 month yan eh. Diba? I think kayang tapusin ng yan eh. Sige, 1 month na lang, wag na 1 week. Diba? Kapag lalagyan ng maraming tao yan, I think kaya talaga yan par. Yan naman. So, ako excited na ako par na mapanagot, and then sana hindi tayo bibiguin ng administrasyong ito ngayon na yun nga, makita talaga natin kung sino yung mga dapat managot dito.
And yeah, expected na rin natin. Iiyak ka ng mga DDS yan. Natawa nga ako dito, yung may nag-comment na hindi na tama yung ginagawa kasi nila kasi yun nga, kahit malinis daw yung DDS na yun, di nadamay. Like, natanong ko sa isip ko ba, kahit malinis yung DDS na yun, nadadamay. Paano madadamay kung walang, hindi siya tuturo ng ebidensya, di ba? Sobrang hirap naman na gawin nun na walang ebidensya. Sobrang imposible nga yun eh. Pero, yeah. That's it. Opinion din nila yun. Tapos, yun nga, mga loyal diehard sila. Wala tayong magagawa doon. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Oasis. Mga ganun, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Hala, nagkabaliktad na. That's it. Before you leave on our YouTube channel, Philippine Oasis, like, comment, share, subscribe. Philippine Oasis is out.